Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid sa gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga kaguro, nawa ay nasa maayos kayong kalagayan saan man kayo naroroon, at saan man kayo naaabot ng ating video. Isang kapapasok lang na balita, magandang balita po ito para sa mga kaguro natin, dahil ipinanukala ni Senator Win Gatchalian, na gawin ng tax-free ang honorarium ng mga magsiserve sa mga susunod na election, at ang ikalawang good news. Inanunsyo ng COMELEC na hindi na nito itutuloy ang pagsasampa ng kaso sa mga kapatid nating guro na nag-back out, para mag-serve sa katatapos pa lang na barangay at SK election, dahil sa kinakaharap nilang panganib sa lugar na kanilang paglilingkuran. Narito ang naging pahayag ng DepEd tungkol dito. Para sa buong detalye, tapusin na panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. Gatchalian, 6 full honoraria payment, for all BSKE poll workers, ipinablish ni Del Nazario, sa Manila Bulletin. Sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian noong Sabado, November 4, na ang lahat ng mga manggagawa sa halalan guro man o hindi ay dapat nang makatanggap ng kanilang matagal nang inaasahang buong honor area. Ipinagtibay ni Gatchalian ito, lalo na ngayong tapos na ang barangay at sangguniang kabataan elections or BSKE, at ang lahat ng mga nanalo ay ipinahayag na. Isang dating 3 terminong alkalde mula sa Valenzuela City, nagpahayag din ng pasasalamat si Gatchalian sa mga naglingkod sa halalang ito ngayong taon. Sa kasalukuyan, ayon sa Commission on Elections, may kabuoang 79,801 at isang miyembro ng Electoral Board, na nakatanggap na ng kanilang bayad. Ito lamang ay 16.5% ng kabuoang 605,379 na miyembro ng Electoral Board na naglingkod noong BSKE noong ika-30 ng Oktubre. Sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, mahigit 1,200 na pulis ang naglingkod sa halip ng mga guro na nag-atrasan mula sa kanilang mga tungkulin sa halalan dahil sa mga alalahanin sa seguridad. Nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga guro at kawani sa napakahalagang papel nila upang tiyakin ang tagumpay at kaayusan ng barangay at SK elections. Kaya tungkulin ng gobyerno na tiyaking matatanggap nila agad at buo ang kanilang mga sahod at benepisyo, sabi ni Gatchalian. Ayon sa COMELEC, tumaas ang allowances at benepisyo ng mga manggagawa sa halalan ngayong taon. Ang chairman ng Electoral Board ngayon ay may sahod na 10,000 piso mula sa 6,000 piso, habang ang sahod ng mga miyembro ay tumaas mula sa 5,000 piso patungo sa 9,000 piso. Nangako rin ng Department of Education na ang mga guro ay may karapatan sa medical benefits at personal accident insurance coverage, na maaring makuha sa Government Service Insurance System or GSIS. Kaugnay nito, muling hinanapan ni Gatchalian na alisin mula sa gross income at palayain sa buwis ang mga manggagawang pampamahalaan na maglilingkod sa mga susunod na halalan, pati na rin ang mga honor area, allowances sa paglalakbay, at iba pang benepisyo na ibinibigay ng COMELEC. Iniharap niya ang panukalang ito sa Senate Bill No. 2398, na layuning amyendahan ang Section 32 ng Republic Act No. 8424 o ang National Internal Revenue Code, na may mga aamyenda. Isinumite na rin ni Gatchalian ang parehong panukala noong nakaraang ika-18 Kongreso. Sa pagkilala sa mga sakripisyo ng mga manggagawang pampamahalaan tuwing halalan, naniniwala si Gatchalian na ang pagkakaloob ng buong halaga ng kanilang honor area ay pinakamahusay na paraan upang ipakita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa kanilang pagtitiwala na mapanatili ang malinis, tapat, at maayos na halalan sa bansa. At sa kaugnay na balita, DepEd welcomes COMELEC's decision not to file cases versus teachers who backed out of BSKE, ipinablish naman ni Merlina Hernando Malipot, sa Manila Bulletin. Ang Department of Education ay nagbukas pintuan sa pasya ng Commission on Elections noong Sabado, November 4, na hindi mag-file ng mga kaso laban sa mga guro na tumanggi sa kanilang tungkulin sa halalan noong 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Ang DepEd ay nagpapasalamat sa komisyon sa pagkilala sa iba't ibang panganib na kanilang hinaharap sa panahong ito, ani Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa isang pahayag.
Binabati ng DepEd ang desisyon ng COMELEC na hindi na itutuloy ang pagsasampa ng mga kriminal na kaso laban sa mga guro na tumanggi sa kanilang mga gawain bilang bahagi ng Electoral Board sa 2023 BSKE. Bilang pagsuporta rito, inihayag din ni Duterte ang suporta sa COMELEC sa kanilang layunin na mag-file ng mga kaso laban sa mga taong nanakot, nanggipit, at nagbanta sa ating mga guro. Binanggit ni Duterte na ang mga ganitong karahasan at pananakot ay hindi lamang nagpapahamak sa kaligtasan at seguridad ng ating mga guro, kundi ito rin ay pumipinsala sa kanilang dedikasyon sa paglilingkod. Bukod dito, ipinunto niya na ang mga nagkasala ay dapat managot. Samantala, nagpahayag din si Duterte ng pasasalamat at pagpapahalaga sa mga guro ng pampublikong paaralan para sa kanilang matapang na paglilingkod at makabuluhang kontribusyon sa maayos na pagpapatupad ng BSKE. Nagkaroon ng panawagan ang mga grupo ng guro para sa proteksyon at karapatan ng mga guro na mga poll worker. Sa isang pahayag noong November 2, nagpahayag ng suporta ang Alliance of Concerned Teachers sa mga guro na nagbigay prioridad sa kanilang kaligtasan dahil sa mga posibleng panganib at peligro dahil sa kanilang pagsusuri sa kalupitan ng lugar ng halalan at mga lugar kung saan sila dapat maglingkod. Sinabi ni ACT Chairperson Vladimir K. na may karapatan ang mga guro sa buhay at kaligtasan. Inihayag ni K. na dapat unawain ng gobyerno ang mga guro na may lehitimong dahilan para layuan ang mga panganib sa kanilang buhay at kaligtasan. Panahon na para bayaran ng gobyerno ang sakripisyo ng mga guro na poll worker na naglilingkod bilang aming pangunahing puwersa sa pagpapatiwakal ng patas, tapat, at malinaw na halalan, dagdag ni K. Sa isang pahayag noong November 1, nagpapatuloy ang Teachers Dignity Coalition, na ang mga tungkulin sa halalan ay hindi obligado para sa mga guro. Kung sila ay umatras dahil sa kanilang nadarama na malapit na panganib sa kanilang buhay, kalusugan, at kaligtasan, dapat kilalanin ito ng COMELEC, dagdag ng TVC. Isang kapapasok lang na balita, magandang balita po ito para sa mga kaguro natin, inanunsyo ng COMELEC na hindi na nito itutuloy ang pagsasampa ng kaso sa mga kapatid nating guro na nag-back out, para mag-serve sa katatapos pa lang na barangay at SK election, dahil sa kinakaharap nilang panganib sa lugar na kanilang paglilingkuran. Narito ang naging pahayag ng DepEd tungkol dito. Official Statement. November 4, 2023. The Department of Education welcomes the recent statement of the Commission on Elections that it will no longer pursue filing criminal charges against teachers for backing out of their electoral board duties during the 2023 barangay and SK elections. DepEd would like to thank the Commission for recognizing the various threats that confronted them during this time. We also stand with COMELEC in its resolve to file charges against those who intimidated, harassed, and threatened our teachers. Such acts of violence and coercion not only jeopardize the safety and security of our educators, but also undermine their dedication to service. The perpetrators must be held accountable. Once again, I would like to extend my heartfelt gratitude and appreciation to our public school teachers for their valiant service and significant contribution to the orderly conduct of the BSKE. Thank you. Sara Z. Duterte, Vice President of the Republic of the Philippines, Secretary of the Department of Education.